Manonood na naman tayo ng balita at ating bibigyan ng reaksyon at opinion. Kamusta mga kaibigan? Ano daw ba kayo ng mga balita? Ano ang meron ngayon? Negative na naman po ang presidente nila. Kasalanan kaya ito ni Manang Claire o hindi? Ayan ang mga kaibigan, galing ito sa Balitang Pinoy TV. Pilit pa rin pinagtatanggol ni Manang Claire. Manag, no? Kahit may pagkakamali na, ayan po ang title ng ating gagawa ng reaksyon at opinion galing sa Balitang Pinoy TV. Matindi to, grabe siya ang lahat. Kakapasok lang breaking news, Auntie Claire, nabunyag na, napahiya. Okay, anong meron? Kung ready na kayo? Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, habang nanonood po kayo mga kapatid, idiretso nyo na pong i-like, no? Total, ganun lang naman yung kamay nyo. Cellphone lang din naman ang hawak nyo. Mas maraming nanonood po sa akin ang may hawak lamang cellphone. Ito po ang X Pro. No, nagpalit tayo ng name kaya yung algorithm ho natin medyo nahihirapan i-recommend kasi nga nagpalit tayo ng name. Kaya sa isang pindot nyo lang po ng like, napakalaking tulong na po sa atin yan para lalo pa nating ipagtanggol ang tama. Okay, i-play na natin ito. Kaya ikaw, Auntie Claire, ikaw ang pinakadahilan na nag-negative 3 ang trust rating ni Bongbong Marcos. Ikaw, wala nang iba. O hindi lang 3 parang 15 o 25 pa nga ata eh. Ewan ko, basta negative. Habang tumatagal, akala niya isang survey lang. Meron pa palang ibang mga survey na talagang negative din siya. Ikaw ang dahilan na bumagsak ang kanyang trust rating. Ayun. Kasi ang mali ni BBM, ine-emphasize mo pa. Alam mo naman nga na mali na yung sinabi ng amo mo, ipinagtanggol mo pa. Ayun. E di syempre, yung mali, mas lalo mong minali. Munggo talaga yan. Narito, Munggo. Pinoy TV. Para sa akin, ang salitang munggo ay matalino. Tuloy tayo mga kaibigan. Okay, at ito, panibagong vlog. Ang dami nating balita ngayon na dapat natin magre-react tayo. Okay? Ito yung una natin pag-uusapan. Etong Malacanang gets 4.5 billion secret funds. Oh, mantakin nyo? 4.5 billion pesos. Secret funds pa yan, secret pa yan. Putik niyan, ngayon lang ako nakarinig. Secret tapos lumabas. Yung secret na yan, ano bang pinaggamitan yan? Pucha, may confidential budget na nga kayo na hindi nyo maipaliwanag. Tapos, meron pang secret? Saan yung ginagastos? Saan yung kinukuha? Secret. Patuloy tayo. Sino ba yung laging Kalma. nagre-reklamo? Tinyo at mga akbayan, dito kayo magreklamo dito sa Malacanang, dito kay Bongbong Marcos. Nakakuha sila ng 4.5 billion, paldong-paldo sila sa secret funds nila. Sa mga dilawan dyan na nagre-reklamo kung bakit bineng-beng yung kanilang mga kaalyado doon po, saan ba yun? Mindoro? Ewan ko, nakalimutan ko na eh. Mga NPA ata yun, no? Galit na galit sila Castro. Yung pinsan ni Manang Claire ata yun, no? Alam nyo, isukan nyo na kasi. Pilit nyo pa rin kasi nagtatakpan yun eh. No, si isang Claire, grabe, galit na rin yung kaya, no? PBBM, no? Ay, nako, di ba? Mamaya, pag-usapan natin yan, okay? At ito, pag-usapan din natin itong si Auntie Claire Castro sa isang video na napahiya siya dito sa isang reporter, no? Yes. Parang si Auntie Claire ay nahihirapan ng ipagtanggol itong si Bongbong Marcos. Yes. Sabi ko sa iyo, Auntie Claire, mag-resign ka na kasi nahihirapan ka na. Mamaya ipapakita natin yan. Ito, pangatlo nating balita ay itong si Kiko Barzaga, no? Congressman Kiko Barzaga. Inihalintulad po ang Pilipinas sa kanyang latest video, no? Official statement patungkol po dito sa nangyari sa Venezuela. Okay? Mamaya ipapakita natin yan kasi kino-compare po ni Kiko Barzaga ang nangyari sa Venezuela sa sitwasyon natin ngayon sa Pilipinas. Okay. Mamaya. Okay. At Okay. ito, may picture akong ipapakita sa inyo at tayo po'y magre-react dito na itong si former President Duterte, ayan makikita nyo, na hawak niya yung batang sanggol. Okay? Babasahin natin yan kung anong nangyari dyan sa isang batang sanggol na nakahawak po si Tatay Digong. Okay? Mamaya po. Kasi gusto kong ipaalam dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV kung gaano po katunay na tao na nagmamalasakit ang ating Tatay Digong. Okay? Mamaya. At last but not the least, pag-usapan natin itong si Attorney Harry Roque. No? May update po siya sa nangyari sa ICC.
At the same time, Okay. ipapakita rin natin ang kanyang vlog patungkol po dito sa ICC update sa pagtulong niya sa mga Duterte. Tinulungan ni Attorney Harry Roque si VP Sara diyan sa Hague, no, sa ICC. Mamaya, importante yan, magre-react tayo kung anong nangyari doon, no. Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay natin Yes. i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita Yes. na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1 2 3 go. Ayan, Galing. thank you very much. Ito, unahin muna natin itong Malacanang na paldo sila dito kasi pinirmahan na ni Bongbong Marcos yung 2026 Budget. National Budget of the Philippines. Grabe, At heto, binalita ito ng Inquirer. Oh. Okay? Gusto ko lang malaman kung ano ang reaksyon ng taong bayan dito. Okay? Marcos office gets 4.5 billion secret funds for 2026. Taragis niyan. Inquirer, oh. Secret budget. Hindi na kayo naawa sa Pilipinas. Hindi nyo pa nga nasasagot yung budget ng mga nawawala. Tapos ito, meron na naman kayong secret fund. Wow, hindi nyo pa... May nakulong na bang mga big fish? Wala. Ano bang Wala na ba tayong matatakbuhan para sumbungan ng bayan? Yung sumbungan ng bayan natin, si Remulla pa. Isang mabait din yun. Oh. Wala na ba tayong takbuhan? Ganito na lang bang garapala na harap-harapan tayong pinapakitaan ng mga secret fund tas wala naman tayong nakikitang big project? Ang galing. Di ba? Sobrang laki ang 4.5 billion secret Sobra. funds alone. Secret Yes. funds alone, ha? Iba pa dyan yung tunay na budget ng Malacanang. Grabe, Hindi, siyempre, grabe, oh. ang Malacanang, meron po yung mga events, meron yung mga programa na sila rin ay tumutulong, ganun, ganyan. Kasi meron po silang mga proyekto rin eh. Ang presidente natin, it's normal. No? Meron silang mga budget rin dyan. Pero I don't know kung itong 4.5 billion pesos ay confidential funds ba ito? Intelligent funds ba ito? Bakit may bago na namang pangalan? Secret funds. Taragis niyan. Wala na, Pilipinas. Para sa mga nagsasabing, wala aming pakialam dyan. Di naman kami yayaman kung ano naman yan, bla bla bla. No. Makialam po tayo po siya. Mag-react kayo kahit saan, mag-comment kayo kahit papano. Hindi yung wala kayong pakialam. Pilipinas to, binababoy na, oh. Tapos, kung merong magrereklamo dito, i-secret nga eh. Di ba? Ano masasabi nyo dyan sa secret funds na yan? Ay, nako. Bakit sila grabe. Hontiveros? Bakit sila Dilima? Bakit itong pare na si Father Flaviano at yan sino yan? Si Cielo Magno? Ay, hindi sila nagre-reklamo. Bakit hindi nyo questionin ito? Putek, ang target pa rin nila ngayon, magkaroon po ng impeachment kay BP Sara. Samantalang ang dami na nilang mga nakikitang ganyang project, baliwala pa rin sa kanila. Oh my G, oh my G. Pilipinas! Kalog-kalog! Di ba? Nakakapanghina na. Ang hilig nyong busisain si BP Sara na meron naman po siyang ebidensya na wala pong ninakaw. Samantalang ang bilyon-bilyon na hindi maipaliwanag, tahimik kayo kaya hindi kayo ganun ka-agresibo para magreklamo. Ay, nako Pilipinas kung mahal, wala. Kung ganito tayo ng ganito, lalo ho tayong babagsak. Kahit negative na ang Pangulo, pinagtatanggol pa rin nitong babaitang ito eh. Wala mga kapatid.